Maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas, maging panatag Pilipinas. Ligtas. Bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Narito na ang maaaksong mga balita sa Civil Defense in Action. Office of Civil Defense pinangunahan ng isang emergency meeting para tugunan ang problema sa pagkakaantala ng supply route patungo sa lalawigan ng Samar, bunsod ng ipinatutupad na weight limit restriction sa San Juanico Bridge. Office of Civil Defense at iba pang ahensya ng pamahalaan nagtutulong-tulong na para maagapan ang epekto ng limitasyon sa paggamit ng San Juanico Bridge. Ayon na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Roll-on, roll-off o Roro vessels gagamitin na rin sa paghahatid sa mga mabibigat na sasakyan para hindi maantala ang kalakalan. Office of Civil Defense naghahanda na sa second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Paghahanda sa The Big One nagpapatuloy. Office of Civil Defense lumahok sa ASEAN Summit sa Cambodia na may layuning palakasin ang tinatawag na regional resilience. At paalala mula sa inyong OCD, June 6, 2025, idineklara ng Malacanang bilang regular holiday para gunitain ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Bayan, pinangunahan ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno ang isang emergency meeting para tugunan ang problema sa pagkakaantala ng supply route patungo sa lalawigan ng Samar, bunsod ng ipinatutupad na weight limit restriction sa San Juanico Bridge. Ginanap ang emergency meeting sa Operation Center ng NDRRMC sa Camp Aguinaldo kaninang umaga. Dumalo mismo sa pulong si Samar Governor Shari Antan at mga kinatawan ng DPWH at Philippine Ports Authority. Habang online naman sina OCD Eastern Visayas Director Lord Byron Torrecarion at ilang mga local disaster official. Layon ng pagtitipo ng pag-aaral sa mga agarang hakbang upang mapanatili ang supply ng pangunahing pangangailangan sa Samar, lalo na't papalapit na ang panahon ng tag-ulan na maaaring magdulot pa ng mas malalaking hamon sa transportasyon. Tinalakay din sa meeting ang mga pangunahing issue tulad ng mga logistical delay, posibleng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ang hamon sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang mapabilis ang proseso ng permit at papeles. Kabilang din sa mga napag-usapan ang pagbubukas ng mas maraming pantalan o port sa Samar at Leyte at ang pagbuo ng mas maikling ruta sa lupa, tubig at himpapawid upang masiguro ang mabilis na pagdadala o paghatid ng mga pangunahing produkto. Pag-monitor ng DOE sa posibilidad ng pagtaas ng presyo ng langis, gayon din ang DTI sa mga presyo ng bilihin. Paghahanda para sa posibleng paghihigpit sa transportasyon sa panahon ng tag-ulan. Pagbuo ng humanitarian lane para sa transportasyon ng langis at mahahalagang kalakal. Pagpapabilis ng proseso ng permit at pag-inventory ng mga transportasyon at kagamitan. Pagsusulong ng mas mabilis na koordinasyon sa pamamagitan ng pag-activate ng Regional Interagency Coordinating Cell o IACC na pangungunahan ng OCD Eastern Visayas. Pagbibigay diin sa mga medical supply bilang prioridad. Nagbigay naman ng guidance at direktiba si OCD Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno na pabilisin ang pagproseso ng mga nakabinbing request ng OCD Eastern Visayas sa Marina para sa pag-aproba ng mga biyahe at pag-issue ng mga kinakailangang permit upang matiyak ang maagap na operasyon sa transportasyon.
Inatasan din ni Yusek Nepomuceno ang OCD Eastern Visayas na tukuyin ang mga transportation asset at permit para sa inbound at outbound na galaw na magiging basehan para sa nararapat na intervention ng OCD Central Office. Our goal today is to immediately address the current concerns of the area or the ongoing challenges or negative impact due to the partial closure of the San Juanico Bridge. And then let's resolve the anticipated problems that are somewhat inevitable. Yung talaga mukhang mangyayari din naman talaga. We have to make sure that the national government will be in the position to augment or to assist our regional operations. So yesterday we had a brief meeting already with the Secretary of Defense, Sir Gilbert Sodoro, and Governor Tan, and upon the instructions of Sir Operations. So yesterday we had a brief meeting already with the Secretary of Defense, Sir Gilbert Sodoro, and Governor Tan, and upon the instructions of Sir Gilbert, let's meet today so that everyone will have a common understanding on where we are and what are the anticipated problems and then resolve them. Last Monday or Tuesday, I think, nag-visit po ako kay PPA GM J. Santiago. And yun po, yung una naming suggestion sana is the footing of the San Juanico Bridge. But they will still check kung okay ba talaga siya. But as to the ground, doon po sa DPWH at saka mga technical people doon sa region, parang hindi ho viable yung footing ng San Juanico Bridge. Kaya po napag-isipan po namin if in case na kasi temporarily sana itong Amandayihan na gagamitin since hindi naman talaga siya malaking port. Pero if in the event na ito yung pwede talaga nating magamit, magre-request po sana kami utilizing the state of emergency na declaration ng province na magkaroon ng mabilisang procurement para sa development ng Amandayihan Port since gagamitin natin to ng around 2 to 3 years na if in case po na yun yung assumption natin sa pag-ayos ng San Juanico Bridge. Samantala, naging masigasig ang Office of Civil Defense sa panawagang tiyakin ang structural integrity ng mga gusali at lugar sa bansa bilang paghahanda sa pinangangambahang The Big One. At isa sa nakitaan ng paghina ng pundasyon ang San Juanico Bridge. Dahilan kaya isinailalim sa rehabilitasyon ang pinakamahabang tulay sa Pan-Philippine Highway. Ang Civil Defense in action sa report na ito. Higit sa 12,000 sasakyan ang dumaraan sa San Juanico Bridge kada araw. Ang 53 taong gulang na tulay ang nagkokonekta sa mga lalawigan ng Leyte at Samar. Daanan ng mga pasahero mula Luzon patungong Visayas. Ruta ng mga truck na lula ng petrolyo, pagkain at serbisyo. Dumaan ang struktura sa lindol, bagyo at kalamidad at araw-araw natagtag sa pagtawid ng mga maliliit hanggang sa dambuhalang mga sasakyan. Pero ngayon, nadiskubring nasa 20 hanggang 30% na lamang ang tibay ng konkreto ng tulay. Sa panayam ng programang Morning Matters kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno, sinabi niyang delikado na sa publiko kung padadaanan pa sa dating weight limit ang tulay. There are two major beams that are already damaged. So in terms of safety, definitely it would be risky if yung take-off point, yung between the land and the bridge, yung mismong connecting point. And then yung base mismo, dahil concrete yun. And they've seen talagang corroded na rin yung mismong steel plus yung concrete works doon. Yung dating, yung shape no, na nagbago na yun. Ayon kay Yusek Nepomuceno, malaking bagay na puspusan ang paghimok ng OCD sa pamahalaan at pribadong sektor na magsagawa ng assessment sa mga tulay, lalo na ang mga matatagal na upang maiwasan ang malaking pinsala kapag liyanig ng malalakas na lindol. The DPWH supported everyone's call, actually not only OCD's call,
to be more aggressive in checking all the critical Buti na lang po structures. pala, ano? Matapos mabuo ang San Juanico Task Group sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinagbawal ang pagdaan ng mga sasakyang may bigat na lagpas 3 tonelada. Bawal na ring dumaan ang mga tao sa tulay, pero palulusutin ang mga coaster at light vehicle sa paghahatid ng mga pasahero. Isasakay ang mga pangkomersyo at kargamento sa mga freight at rolling cargo service mula Ormoc City patungong Calbayog City, Samar at pabalik. Walang alternate land route dyan. So talagang RoRo. And then we're looking for additional alternate routes ng RoRo. Meaning, hindi lang isang port yung lalandingan sa Basay. Madaragdagan ng 8 hanggang 9 na oras ang biyahe dahil daraan sa dagat. Kaya't nangangamba ang publiko na baka tumaas ang presyo ng mga produkto. Kaya isang hakbang ng OCD, If we will relate this to the possibility of magkaroon ng temporary spike of prices, hindi naman dapat talaga maging dahilan yan. It should not really directly cause the temporary spike. Because if you compute the cost of one truck of goods passing through using RoRo, spread out mo naman yung sa, let's say, 20 tons of goods inside, dapat hindi naman talaga mapagsamantalahan yun. We are looking at that with the help of course, the Department of Agriculture, DTI, of course, LGUs nakabantay din. We're considering providing, if necessary, the possibility of subsidizing some costs so that to lessen the impact. ayon kay Yusek Nepomuceno, nag-price freeze na rin ng gasolina at LPG. Nag-declare na doon ng price freeze for 15 days. And then on fuel, including yung LPG, for example, yung 11 kilogram LPG gasoline, may price freeze for 15 days. And then, of course, after 15 days, titingnan ko ano yung situation nila. This can be extended pag kinakailangan. Unang pinag-aralan ng pamahalaan kung full closure o isasara ang tulay para mapaikli ang panahong kukumpunihin ng tulay o partial closure pero mas matatagalan ang rehabilitasyon nito. The challenge is it will take at least 1 year, a little more than 1 year, to fully rehabilitate or repair the San Juanico Bridge. Yun ay pag total closure. If talaga isasarado 100%, but we cannot do that, mahirap. So the better option is partial closure like what's being done now. Pag partial closure naman, it's a little more than 2 years bago matapos. So talagang malaking challenge yan sa Samar. Isinailalim sa state of emergency ang lalawigan ng Samar upang malayang makakilos ang lokal na pamahalaan at panlalawigan para suportahan ang mga lokal na pamahalaan at mga sektor na apektado ng rehabilitasyon. Pinag-aaralan na rin ang pagdedeklara ng state of calamity sa buong Eastern Visayas region. Inuna lang yung state of emergency, which would cover primarily yung possibility na kailangan ng crowd control, yung discipline sa area. The state of emergency is the primary tool. It has been used by Western Samar for this purpose. It was declared a few days back. But the entire region is now considering using the declaration of state of calamity. May konting difference yun. That with the declaration of state of calamity, it will allow the LGUs, including the national government agencies, to be able to using a different mode of procurement, emergency procurement, to help the region. Kasi magpo-focus pag state of calamity, magpo-focus sa relief efforts pag kinakailangan. Yun nga, paano pag dumating pa yung bagyo. Patuloy pa rin ang pagtutulungan ng OCD at mga ahensya ng pamahalaan para maibsan ang hirap sa biyahe at suliranin sa pagdadala ng mga essential goods sa Samar dahil sa limitadong paggamit ng San Juanico Bridge. Aktibong pinag-aaralan at sinusubukan din ang iba pang paraan ng mas mabilis na pagbiyahe ng cargo trucks para maiwasan ang supply shortage. Ang Civil Defense in Action sa report ni Leila Obtinalia. Kapansin-pansin ang improvement at pagbilis sa biyahe ng mga motorista sa San Juanico Bridge matapos ang mga hakbang na ipinatupad ng Interagency Task Force. Ayon kay OCD Region 8 Regional Director Lord Byron Toricarion. But since the activation of the task force, we were able to normalize it a bit. Ngayon yung waiting time
for you to cross one side of the bridge to the other is down to 30 to 15 minutes. Pag off-peak hours, 5 minutes na lang nga yung crossing natin. Sa tulong ng LTFRB, DPWH at iba pang ahensya, may shuttle service na bumabiyahe mula Leyte patungong Samar at pabalik. We have to take into account, ma'am, that before the limited use of the bridge, daily about 1,400 trucks are using San Juanico. So even with the development of this route, it is still not sufficient to return to normalcy. So what we will be doing is we will be looking at additional ports, additional routes. We are also looking at Tolosa Marabut route. So that is being looked into by PPA and DPWH regarding the feasibility of using that route and that port. So as soon as we open more ports and more routes, I think we'll be able to normalize the situation in Samar. Plano ring subukan ang mas mabilis na ruta na Tacloban to Basay via LST o Landing Ship Tank para sa biyahe na inaasahang tatagal na lang ng 1 oras at 45 minuto. Ayon din sa OCD Regional Director, bagaman mas matagal ang aabuti ng pagkukumpuni dahil partial closure lamang ang ipinatutupad, ito ay para hindi lubusang maparalisa kahit ang biyahe ng mga light vehicles. Well, actually, there is no final option yet that has been chosen, whether it's a full closure or partial closure. What was asked na lang is if we were to endorse based on also the recommendation and the guidance of our CDA, we'd be for the partial closure of the bridge. Number one, there are still around 10 to 11,000 vehicles that is using the bridge. These are small vehicles, mga light vehicles natin. So total closure would also mean congestions, additional congestions in the Roro ports, which will be catering to cargo. So magko-compete sila with cargo space, which at the current time we don't have sufficient ports or shipping assets to ship them. Even if we have the shipping assets, there are limited ports that could accommodate, and also the additional cost. Ipinaliwanag din ni Direktor Torre Carrion na ang deklarasyon ng state of emergency ay hindi para magdulot ng alarma kundi para mas mapabilis ang paggamit ng emergency funds para sa pagsasaayos ng tulay at pagsuporta sa mga apektadong sektor. Dagdag pa niya, this is in consideration of the fact that the bridge is the main supply route for goods and services going to Samar. Almost 90% of yung mga pole products, petroleum, oil, and lubricants of Samar is being shipped through the San Juanico Bridge. So it really is a critical infrastructure to maintain the flow of essential goods. Dahil na rin sa laki ng epekto ng kasalukuyang sitwasyon ng San Juanico Bridge sa transportasyon at komersyo, iminungkahi na ng Regional Disaster Coordinating Council sa tanggapan ng Pangulo na itaas ang state of calamity sa buong rehiyon ng Eastern Visayas. Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya para mas lalo pang mapagaan ang epekto ng pagsasaayos ng San Juanico Bridge at matiyak ang kaligtasan ng iba pang mga pangunahing tulay sa bansa. Laila Obtinalia para sa Civil Defense in Action. Samantala, kasalukuyang sumasailalim sa tinatawag na intensive round-the-clock repair and upgrade operations ang Amanda Yehan Port sa Basay, Samar. Target nito na mapalakas ang pantalan para sa roll-on, roll-off o RORO operations na siyang magsisilbing alternatibo sa transportasyon, bunsod ng limitasyon o restriction sa paggamit ng San Juanico Bridge. Ang San Juanico Bridge na isang mahalagang tulay sa pagitan ng Samar at Leyte ay isinailalim sa tinatawag na 3-ton weight limit restriction, kasunod ng mga assessment sa integridad ng struktura. Dahil dito mainam na magamit ang Amanda Yehan Port bilang alternatibo sa cargo trucks at mabibigat na sasakyan. Pinangunahan naman kanina ng Office of Civil Defense ang paghahatid ng nasa 2,500 relief packs na galing sa GMA Kapuso Foundation Incorporated sa Maguindanao.
Ito ay para sa mga pamilya na apektado ng matinding pagbaha. Ang OCD sa hiling ng GMA Kapuso Foundation Incorporated ay nag-endorso ng transport mission sa Philippine Air Force na siyang nagdala ng relief goods sa pamamagitan ng C-130 aircraft mula Villamor Air Base papuntang Cotabato. Sumama si OCD Administrator at NDRRMC Executive Director Undersecretary Ariel F. Nepomuceno sa mga GMA Kapuso Foundation representatives sa Villamor Air Base para tignan ang tinatawag na collaborative operation. Ipinakita rito ang malakas na partnership sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor sa disaster response na nagpapakita ng whole-of-nation approach para sa humanitarian assistance sa mga komunidad na nangangailangan. Ngayon, ng mga nasa loob ng evacuation centers, mahigit 6,000 pang mga kababayan natin. That will translate to more than 1,200 families na mga nasa loob ng evacuation centers. So yan yung pinagtutulong-tulungan natin ngayon along with the local government units. Dahil muli, ipinagbilin talaga sa atin ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat dire-diretso yung pag-alalay natin sa mga kababayan natin. Bukod dun sa relief goods na talaga namang pinapakinabangan ng ating mga kababayan, ay yung mas mahalaga yung nararamdaman ng ating mga kababayan na nasa gitna ng pagsubok na meron sa kanilang mga nakakaalala na bukod sa pamahalaan natin, may mga individual at mga institutions kagaya ng again ng GMA Kapuso Foundation na hindi sila iniiwanan. Ang DSWD last year from 2.6 million family food packs ready at any given time, ngayon nasa 3 million, along with the Office of Civil Defense for the non-food items and the DOH, kagaya ng hygiene kits, family kits, repair kits, GI sheets. Ready naman po ang pamahalaan at ang pondo naman ay nakahanda upang ma-deploy natin. Hello mga kapuso, nandito na tayo sa Cotabato Airport sa TOG 12 base at kalalapag lang ng C-130 mula sa Maynila. Lula nito ang mga relief goods ng GMA Kapuso Foundation. Makikita nyo yung Air Force personnel at saka personnel ng 6th Infantry Division Philippine Army. Binababa na po yung mga kahon ng ating relief goods at isasakay na ho sila sa mga truck ng 33rd Infantry Battalion ng 6ID at dire-diretso na ho sila doon sa brigade kung saan ho mangyayari ang ating repacking. Hahabulin ho natin kung meron tayong may aabot today. Pero, ang schedule ho talaga, magre-repack po tayo ng ating relief goods ngayon at ang ating distribution ay mangyayari sa Sabado at saka sa Linggo. So, yung mga affected populations ho sa Maguindanao del Sur, kapit lang ho. Nandito na ho ang GMA Kapuso Foundation kasama ho ang 6ID ng Army. At sa tulong ng Office of Civil Defense at saka Air Force, andito na ho ang ating mga relief goods at i-disburse na ho sa inyo very very soon. Maraming salamat ho at thank you ho sa mga sumuporta at saka sa donors ng GMA-KF. Apektado ang Davao Region ng baha at landslide dulot ng mga matitinding pag-ulan. Isang senior citizen ang naiulat na namatay sa Davao Occidental matapos umanong malunod sa rubaragasang agos ng tubig sa ilog. Nagsagawa ng clearing operations kasunod ng landslide sa Sinogpang, Barangay Lanao Don Marcelino sa Davao Occidental nitong Miyerkules. Napaulat din ang landslide sa Sitio Kidaman, Barangay Buguis sa San Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Nadadaanan na ngayon ang kalsada sa Barangay Santa Cruz sa Panabo City, Davao del Norte. Nasa 68 pamilya o higit 200 individual ang nalubog sa baha. Ayon sa Office of Civil Defense, Davao Region, bunsod ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang mga naranasang pag-ulan sa Davao Occidental, Davao del Norte at sa Davao City. Nagsagawa na ng post-disaster risk assessment sa mga lugar. Inaalam na rin ng OCD Davao Region ang halaga ng pinsala ng ITCZ.
Nanawagan naman ang OCD sa mga lokal na pamahalaan at barangay na ayusin ang drainage system lalo na sa mga barangay dahil ito ang nakikitang dahilan sa pagbaha sa lugar. Inabisuhan na rin ng OCD ang mga residenteng lumikas na mula sa landslide-prone areas. Lagpas 200,000 pamilya ang tinatayang naninirahan sa lugar na mataas ang panganib sa landslide sa Davao Region. Nagsagawa ng aerial survey ang Office of Civil Defense Bangsamoro Autonomous Region para matukoy ang lawak ng pinsala ng pagbaha sa Maguindanao del Sur at ilang bahagi ng Maguindanao del Norte. Katuwang ng OCD BAR sa misyon ng Philippine Air Force ayon kay OCD BAR Director Joel Mamon, nagpulong muna sila sa tactical operations ng Air Force bago gawin ang aerial survey. Sinabi ni Director Mamon, simula pa noong May 14 ay malakas na ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Aabot sa 13 munisipalidad sa Maguindanao del Sur at isa sa Maguindanao del Norte ang nalubog sa baha. Sa ngayon ay patuloy nilang binabantayan ang mga ilog. Ang kabuang naapektuhan pala nito sa mga individuals, umabot na ng 53,214 households, no? Or families na tinatawag. So, ang nag-report lang ng nasa evacuation centers ay yung Datu Piang, majority of which are nasa Datu Piang. The MSSD provided already the necessary food items in support doon sa mga LGU natin. Of course, nangunguna na nagsusuporta yung ating lokal, yung munisipyo natin, no? Kaya nandun na rin yung MSSD. And then, on the part of the OCD, ito yung initiative natin, yung initiative ng OCD, kino-coordinate natin. Since that the regional chair is the chief minister, kinakausap natin si chief minister, and then through the vice chairman ng response, si MSSD, which is Minister Jajuri, and then yung sa MAFAR natin in terms of agriculture, as reported, more or less na more than 2,000 hectares ang affected, as reported. Pero kung base sa report ng ating assessment natin on air, sa aerial recon, mas maluwang pa yung apektado na nabahaan ng mga rice field na tinatawag at saka corn field. So, kaya nga ang report natin, kasama natin si MAFAR. What are their help na pwede nilang ma-extend doon sa mga naapektuhang mga farmers natin. Kung titingnan nyo, no, nabanggit ko nga earlier, kahit hindi umuulan dito sa Maguindanao, pag umulan si South Cotabato, umulan si Sultan Kudarat, bababa sa Sultan sa Barungis. Anong meron dito? Ang katapat niya, andito yung Ligwasan Mars na tinatawag natin. Then magkadugtong yung Rio Grande natin, no? Yung daanan ng tubig. So, naging cash basin siya. Aggravating to it, pang South Cotabato, yung Buluan Lake, nakakonect din siya roon. So, any overflows na tubig galing sa South Cotabato in even Davao del Sur will go down in Sultan Kudarat sa Columbio area, bababa ng Buluan Lake. Then, kung makikita mo rin, yung ating Bukidnon area in North Cotabato, bababa rin doon. So, yung Pulangi, Pulangi, and then yung ating Ligwasan Mars, ang kabuuan. So doon bagsak, apektado din si Muntawal, si Pagalungan, at saka si Pikit ng North Cotabato. So, yun, pag tumaas yung tubig nito na hindi pa ba siya makakababa dahil mabagal man yung daloy na tubig, so maraming causes, naging silted na rin yung tubig natin, siguro may mga mababaw na rin yung ating Ligwasan Mars, kaya umaapaw yung tubig, nagsuswell siya towards the low-lying municipalities. So makita nga natin, even dating highways na hindi binaba, ngayon nakita natin sa ere, binaba siya ngayon. Kamustahin naman natin ang latest sa lagay ng panahon mula sa Pag-asa.
Apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone ang buong Mindanao maging ang lalawigan ng Palawan at patuloy pa rin po itong nagdudulot ng maulap na papawirin at mga pag-ulan dito po sa halos buong Mindanao nga po sa ating forecast, maging sa lalawigan ng Palawan at sa lalawigan ng Negros Oriental at Siquijor. Yung mga pag-ulan na ito, nakikita nga po natin ay matitindi po yung pag-ulan lalong-lalo sa gabi at madaling araw. So, patuloy natin pinag-iingat ng ating mga kababayan, maging alerto po sa mga posibilidad ng pagbaha at maging ng mga pagguho ng lupa dahil sa ulan na dulot nga po ng Intertropical Convergence Zone. Samantala sa Batanes at Babuyan Islands ay inaasahan pa rin natin ng generally fair weather doon. Halos bahagyang maulap lang ang papawirin dahil umiiral doon ngayon ng ridge of high pressure area. So dulot po nito ang generally maaliwalas na panahon. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa including Metro Manila, easterlies naman ang nakakaapekto at dulot pa rin nito ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at tsansa pa rin ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Ngayon ay wala naman tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Bagamat, ayun nga, yung Intertropical Convergence Zone o ITCZ patuloy pa rin nakakaapekto sa Mindanao at nagdudulot ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Palawan at ilang bahagi ng Visayas. In effect pa rin ng ating weather advisory ngayon kung saan ay ina-expect pa rin natin ang 50 to 100 millimeters of rainfall in the next 24 hours dito sa mga lalawigan na ito, partikular sa Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao del Sur, Cotabato, Mindanao del Norte, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. So posible nga po ang 50 to 100 millimeters of rains in the next 24 hours at yung klase ng pag-ulan po ito ay pwede pong pa rin magpabaha o magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Yung mga pagbaha po is possible sa urbanized areas, sa mga mabababang lugar at yung mga malalapit sa ilog. Kaya patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan. Samantala, by tomorrow afternoon to Sunday afternoon, posible pa rin ang 50 to 100 millimeters of rainfall dito nga po sa lalawigan ng Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Zamboanga Sibugay, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Zamboanga del Sur, Basilan, Sulu, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, maging sa lalawigan ho ng Palawan. Ngayon din, ang 50 to 100 millimeters of rain is posible pa rin ho by Sunday afternoon to Monday afternoon dito po sa Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Sur at maging sa lalawigan ng Palawan. Hinimok ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel F. Nepomuceno ang mga security personnel na makibahagi sa kahandaan at katatagan ng bansa pagdating sa mga sakuna at kalamidad. Sa ika-50 anibersaryo ng ASIS International Philippine Chapter, binigyang diin ni Yusek Nepomuceno ang mahalagang papel ng security service industry sa pagpapalaganap ng disaster preparedness sa bansa. Mahalaga ang ginagampan ng papel halimbawa ng mga security guard sa pagbibigay proteksyon sa mga tahanan, negosyo, institusyon at sa pampubliko at pribadong establishmento. Nagbabantay, nag-iinspeksyon, nakikisalamuha sa mga tao at rumiresponde sa mga insidente o emergency. At dahil ang ating mga SECU ang unang nakakaalam ng mga pangyayari sa isang lugar, sila rin ang unang nalalapitan ng mga mamamayan. Kaya panawagan ni Yusek Nepomuceno sa libo-libong private security officers na nakadeploy sa buong bansa, magsilbi rin sana sila bilang force multiplier sa panahon ng sakuna at kalamidad. Lalo't ayon sa World Risk Index, nananatili pa rin ang Pilipinas sa world's most disaster-prone country. At sa pinangangambahang The Big One o ang 7.2 magnitude na lindol mula sa West Valley Fault. Nananawagan ng OCD sa mga SECU sa mga opisina, residential complex, mall, hotel at mga eskwelahan na maging bahagi sa misyon ng bansa na makapagligtas ng maraming buhay. Ayon pa kay Yusek Nepomuceno, maaaring makatulong ang mga security personnel sa mga inspeksyon sa lugar ng nasasakupan, pamumuno sa community drills, at maging emergency responders sa panahon ng pangangailangan.
So may I invite you to have or share with us to a common mission. Every guard post would be a post for preparations and response also. Not only a post to safeguard your specific territory, but help us to make your post as part of our overall capability. The first line of defense will be the engineering solutions, compliance with the no-build zone, making sure that buildings are resilient. Second, the muscle memory that we're building through drills, simultaneous drills. And third will be the capability of the country, government, local government, private sector, our capability to respond. Create the teams that will respond, create the teams, the leaders that will lead our guests in the hotel, or your personnel, or when you're home with your families. Start organizing everyone. Saving lives is definitely essential and has always been part of your mandate. That's also our mandate. Let's do it together. Sa susunod na buwan na ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Kaya't ang Zamboanga Peninsula naghahanda na sa June 19 NCED. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa ang bawat Pilipino sa anumang sakuna. Maagang naghahanda ang Office of Civil Defense Region 9 sa pangunguna ni OIC Regional Director Attorney Ruel Halanes. Nagsagawa na sila ng pagpupulong na magsisilbing Regional Incident Management Team at Regional Emergency Operations Management Team. Isasagawa ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa June 19, 2025 sa Dipolog City, Zamboanga del Norte na siyang magiging national ceremonial site sa NCED. Malaking bagay ang koordinasyon para lahat ng mga stakeholder ay makilahok sa operational plans, mga papel ng bawat ahensya para matiyak ang maayos na koordinasyon sa papalapit na drill. Ang paglahok din ng Armed Forces of the Philippines at local DRRM units ay makatutulong sa emergency response, lalo na sa logistics, security, crowd control, evacuation, search and rescue at sa public safety coordination. Narito pa ang maaksong mga balitang dapat ninyong tutukan. Civil Aviation Authority of the Philippines pinaalalahanan ng publiko kaugnay sa ligtas na paggamit ng mga drone. At paalala mula sa inyong OCD, June 6, 2025, idineklara ng Malacanang bilang regular holiday para gunitain ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Lahat ng yan at marami pang iba sa pagbabalik ng Civil Defense. In action! Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas. Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. #panatag ang may alam. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami,
Meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Maging ligtas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas. Nagbabalik ang Civil Defense in Action. Nagpaalala po sa publiko ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP hinggil sa responsableng pagpapalipad ng drone. Ayon sa CAAP, patuloy ang pagdami ng drone users sa bansa kaya't naglabas sila ng ilang alituntunin para mapanatili ang kaligtasan at maiwasan ang abala sa himpapawid. Ilan dito ang mga sumusunod. Huwag magpalipad malapit sa paliparan ng eroplano. Kailangang nasa labas ng 10 kilometrong no-fly zone. Huwag aalisin sa paningin ng drone. Huwag magpalipad kapag zero visibility. Huwag magpalipad kapag may dumaang eroplano. I-report sa loob ng 48 oras kapag may nasaktan o nasira dahil sa drone. Huwag magpalipad ng lasing. Huwag magpalipad sa mataong lugar at sa gabi. Dagdag ng CAAP, kumuha ng Certificate of Authorization kung gagamitin ng drone sa pagnenegosyo. Makipag-ugnayan din sa lokal na pamahalaan para sa kaukulang permit. Para sa karagdagang impormasyon para sa ligtas na drone operation, maaaring bisitahin ang www.caap.gov.ph o tawagan ang numero ng CAAP na makikita sa inyong screen. Pinagtibay ng Pilipinas at Cambodia ang kahandaan laban sa mga sakuna at kalamidad sa ginanap na 46th ASEAN Committee on Disaster Management meeting na ginanap sa Siem Reap sa Cambodia. Nagkasundo ang dalawang bansa na palakasin pa ang kanilang ugnayan para sa disaster risk reduction sa isang bilateral meeting. Pinangunahan ang dialogo ng mga kinatawan ng Pilipinas na sina Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV at Assistant Secretary Carlos Bathan mula sa Office of Civil Defense. Kasama si Secretary General Kim Virac ng Cambodia's National Committee on Disaster Management na siya ring chair ng ACDM ngayong taon. Tinalakay sa pagpupulong ang posibilidad ng pagbuo ng Memorandum of Understanding na magpapalakas sa pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangan ng kahandaan sa sakuna. Kabilang sa mga mungkahi ang pagsasagawa ng Joint Disaster Response Exercises at Learning Exchange Visits. Binigyang diin din ang kahalagahan ng pagpapabuti sa early warning systems at mabilisang pagtugon tuwing may kalamidad. Mga pangunahing hakbang para mapanatiling ligtas ang mga mamamayan sa buong ASEAN region. At bago po tayo magtapos, paalala lamang mula sa inyong Office of Civil Defense, idineklara na Malacanang ang June 6 bilang regular holiday para gunitain ang Idil Adha o Feast of Sacrifice. Idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang holiday sa pamamagitan ng Proclamation No. 911 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang petsa ng selebrasyon ay mula sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos base sa Hijra Islamic Lunar Calendar. At lagi pong tandaan, bawat segundo mahalaga at ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam po na laging handa anuman ang ganap dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Dominic Almelor at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging panatag.